Kaugnay pa rin po sa pagpapauwi kay dismissed Mayor Alice Guo. Makakapanayan po natin sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson Winston Casio. Magandang umaga po sa inyo, sir. Hello, good morning Maris at good morning sa mga taga-subaybay mo. Una po sa lahat, may kumpirmasyon na po ba tayo sa petsa at oras ng pagpapauwi kay Alice Guo sa Pilipinas? Kailan po ito? Inaantay po natin yung update galing sa ating mga immigration officers na nag-deploy po kagabi. They left the Philippines around 8 p.m. kung di ako nagkakamali. According to the information conveyed to us by the Immigration Commissioner, Commissioner Tansinco. Inaantay lang po natin yung update sa task group ngayong umaga kung may lilipad po siya pauwi ng Pilipinas. May mga impediments pa po ba tayong kinakaharap? Kasi mismo sinabi ni Secretary Jesus Crispin Remulla na merong, may binanggit siya na well, hindi siyang nagbanggit pero may impediments nga raw ang sinasabi siya. At lumalabas sa mga Indonesian news na may hinihinging kapalit ang Indonesia. Well, there has been no official request coming from the Indonesian government with regards to that, ano? Kaya okay. Sana ay hindi totoo yung balita. But then again, kung totoo man yung balita, since nasa custody naman natin yung tao, yun ay mapag-uusapan. Ang maliit lamang na hiccup dito is that the subject person is also an Australian national. So, siyempre, Australia will come into equation. So, pag-uusapan po yan if ever that is true. Kapag nandito na po si Alice Guo sa Pilipinas, saan po siya dadalhin? Bukod po sa NBI, dadalhin din po ba siya? I understand sa Senate kasi nandun yung Senate warrant nga po na naglabas ng order sa kanya, arrest order sa kanya. That is true. No, ang may first dibs sa kanya will be the Senate sapagkat yung Senate ang merong outstanding legislative warrant para kay Guo Waping. So chances are pagkatapos siyang maproseso ng National Bureau of Investigation at saka ng Bureau of Immigration, the DOJ will most likely talk with the Office of the Sergeant at Arms to turn over the custody papunta doon sa Senado. At saka inaatabayan na naman natin na siguro sa susunod na mga araw, kakatigan tayo ng Department of Justice doon sa ating isinampang kaso laban sa kanya sapagkat matibay naman po yung kasong aming isinampa laban sa kanya. Then kapag nagkaganon, we'll have an arrest warrant also against Guo Waping. And speaking of cases, ano-ano po yung mga reklamong ito at kumusta na po yung sitwasyon itong mga kasong isinampa nyo laban kay Alice Guo? Yung unang kasong isinampa ng aming task group kasama yung IACAT at saka yung iba't ibang mga ahensya, CIDG, qualified trafficking in persons po yan. So, tapos na po yung preliminary investigation, inaantay na lang natin yung resolution galing doon sa DOJ panel of prosecutors. So, we're expecting na mailabas yun in the next few days. Malayo na ho siguro yung next week, may lalabas na po yun. Non-bailable ho yun. So, chances are, she will stay in detention while dinidinig yung kaso. Yung money laundering naman po, hindi pa nagsisimula yung preliminary investigation noon. Kasusumite lamang natin last week ng ating demanda laban doon kay Guo Waping at saka sa 35 others. 87 counts of money laundering po yon, paunang sampa pa lamang yon. Then yung BIR naman nagsampa ng tax evasion. So we're all waiting for the results of all of this preliminary investigation. Alright, very quick lang po. Yung si Guo na kasama ni Alice Guo na nakita sa litrato, may nagsasabi ba't hindi siya kasama nga arestuhin? Wala pa ho una, si Duaren Wu ho kasi, hindi pa ho natin nasasampahan ng kaso yan. Walang outstanding warrant na kahit ano po dyan. Alright. Maraming salamat po sa impormasyon binigay niyo po sa amin at sa inyong panahon, PAOC spokesperson Winston Casio. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Maris. Thank you. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.